Maganda ang panahon, mainit ang sikat ng araw. Maaga pa lamang ay gising na si Langgam. Nagluto siya at kumain. Pagkatapos lumakad na siya. Gaya ng dati, naghanap siya ng pagkain. Isang butil ng bigas ang nakita niya. Pinasa niya ito at dinala sa kanyang bahay. Nakita niya si Tipaklong. Magandang umaga, kaibigang Langgam. Bati ni Tipaklong. Kaibigat ng iyong dala. Bakit ba wala ka bang ginawa kundi maghanap at mag-ipon ng pagkain? Oo nga, nag-iipon ako ng pagkain habang maganda ang panahon, sagot ni Langgam. Tumulad ka sa akin, kaibigang Langgam. Tumulad ka sa akin, kaibigang Langgam, wika ni Tipaklong. Habang maganda ang panahon, tayo ay magsaya. Halika, tayo ay lumukso, tayo ay kumanta. Ikaw na lang, kaibigang Tipaklong, sagot ni Langgam. Gaya ng sinabi ko sa iyo, habang maganda ang panahon, ako ay maghahanap ng pagkain. Ito ay aking iipunin para ako ay may makain kapag sumama ang panahon. Lumipas pa ang maraming araw, dumating ang tag-ulan. Ulan sa umaga, ulan sa hapon, at sa gabi ay umuulan pa rin. At dumating ang panahong kumidlat, kumulog, at lumalakas ang hangin kasabay ang pagbuhos ng malakas ng ulan. Ginaw na ginaw at gutom na gutom ang kawawang Tipaklong. Naalala nilang puntahan ang kaibigang si Langgam. Paglipas ng bagyo, pinilit ni Tipaklong na marating ang bahay ni Langgam. Bagya na siyang makalukso, wala na ang dating sigla ng masayang si Tipaklong. Tok tok tok, bumukas ang pinto. Aba, ang aking kaibigan, wika ni Langgam. Tuloy ka, halika at maupo. Binigyan ni Langgam ng tuyong damit si Tipaklong, saka mabilis na naghanda siya ng pagkain. Ilapang sandali at magkasalong kumain ng mainit na pagkain ng magkaibigan. Salamat, kaibigang Langgam, wika ni Tipaklong. Ngayon ako naniwala sa iyo. Kailangan nga palang mag-ipon habang maganda ang panahon at nang may makain pagdating ng tagutom. Mula noon, nagbago si Tipaklong. Pagdating ng tag-init at habang maganda ang panahon, ay kasama na siya ng kanyang kaibigang si Langgam. Natuto siyang gumawa at natuto siyang mag-impon.